Ito nga kayang si Macbelo ay maglaro dito para sa Barangay Hinebra. Sa kasalukuyan si Macbelo ay mayroong kontrata dito sa Zamboanga Valientes. Pero sandali lang yung tournament na lalaroan nila at pagkatapos yan ay pwede na siyang maglaro ulit. At kung talaga naman gusto ng Hinebra, kaya nilang i-buyout ang kontrata ng nasabing player. Kung titignan ninyo yung laro nitong si Macbelo ay bagay dito sa Hinebra dahil ito ay pwedeng power forward at pwede rin maging small forward. Sa height niya na 6'4", magiging mas malaki siya kumpara sa ibang small forward sa liga. At dahil ito ay may 3-point shot, babagay ito dito sa rotation ni Coach Tim Cone. Pwede siyang kasalitan ni Jeremiah Gray dito sa small forward ng Barangay Hinebra, lalo na pagdating ng Philippine Cup. Ibig niya sabihin si Scotty Thompson, pwede na nilang ilagay sa point guard yan kasama si RJ Abarrientos. Itong si Macbelo, alam natin, ang ganda ng nilaro niyan lalo na nung siya ay nando sa Blackwater. Kaya lang nagkaroon siya ng mga injuries kaya bumagal yung kanyang performance. At yan ang dahilan kung ba't siya binitawan ng Rain or Shine Elasto Painters yung kanyang huling PBA team. Pero sa ngayon nakikita natin na mukhang maganda na ang kondisyon itong si Belo at pwede na siyang subukan ng Barangay Hinebra. Dahil ito inirelease ng Rain or Shine Elasto Painters, isang unrestricted PBA free agent si Macbelo. So, ibig sabihin, hindi na kinakailangan pang mag-request ng Barangay Hinebra sa Rain or Shine na bitawan ito dahil winave na ng Rain or Shine yung rights nila. Kaya pwede itong pumirma sa Barangay Hinebra. Posible na 1 or 2 conferences contract ang ibigay ng Hinebra kay Belo at tignan nila kung ano makocontribute nito. Kapag ganyan na nangyari, makikita natin. At kung bibigyan ng playing time, sa tingin ko magiging magandang asset itong si Macbelo para dito sa Barangay Hinebra. Lalo na ngayon at hindi pa nakababalik itong si Jamie Malonzo dito sa kanilang lineup. Kaya okay ito si Belo. Dahil sunod-sunod ang talo ng Terra Firma, una natambakan ng 30 plus ng Converge, ngayon naman 19 points ang lamang ng Northport. Malamang na pumasok sa isang trade ulit ang koponan ni Coach Jana Del Carder at posibleng makasama nila dito itong San Miguel Beer. At gaya ng inaasahan, ang malamang na maging resulta nito ay baka mapunta dito sa San Miguel Beer itong si 6'8" kay Mark Carino. Yan ang ibibigay ng Terra Firma at ang ipapalit dyan ay itong si Vic Manuel. So tignan natin kung matutuloy ang ganitong klaseng transaction. Pero mukhang ang maliwanag dito, itong Terra Firma Jeep ay gusto ng pagbabago at kinakailangan daw na ang i-trade muna itong si kay Mark Carino para mapunta sa SMB. Actually, kung titignan natin yan, kung ang ipapalit si Vic Manuel, ang mas makikinabang dito ay itong San Miguel. Dahil, of course, alam natin na yun ang kinakailangan talaga nila, isang backup center. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition itong si kay Mark Carino dito sa SMB. Ngayon, depende na lamang yan dito sa Terra Firma kung anong magagawa nila dito kay Vic Manuel. Alam natin na ito si Vic Manuel ay isang power forward at mukhang yan daw ang gustong makuha ng Terra Firma ngayon para makomplement ang laro ni Christian Stan Hardinger at nitong si Stanley Pringle. Ito naman si kay Mark Carino, magiging magandang addition yan sa San Miguel, 6'8". Yan ang magiging backup center nitong si Junmar Fajardo at itong si Motaw Tua ay magiging power forward na para sa SMB. Dahil sabi nga ng iba, yan naman talaga ang natural position nitong si Tau Tua. Kung sakaling matuloy yan, lalaki yung front court ng San Miguel. Meron kang 6'10 Fajardo, 6'8 Carino at 6'7 na Motaw Tua. Kaya sa tingin ko, makikinabang ang San Miguel dito sa trade na yan at magiging maganda resulta dito para sa SMB at hindi dito para sa Terra Firma Jeep. Ang balita natin ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay nakabawi nang talunin nila itong Converge Fiber XS kagabi. Lumamang ng malaki itong Magnolia pero naka-rally itong Converge sa pamamagitan nitong scoring ni Kevin Racal. Pero yan ay napigilan dahil dito sa scoring ni Glenn Robinson III at yung iba pang locals ng Magnolia. Kailangan natin i-point out itong si Jerica Hanmisi, nakadalawang back-to-back 4-point shots. So meron talaga mga players na kayang mag-click sa ganyang scoring. Pero bukod sa magandang laro ng mga locals, ang kailangan natin i-point out dito yung magandang depensa ng Magnolia. Ito naman talaga ang trademark ng koponan na yan. Pagkatapos umiscore ng 46 points ni Scotty Hobson doon sa una nilang laro, ay nalimit ng Magnolia itong si Hobson sa 26 points lamang. At itong si Alex Stockton, 3 points lang ang na-score. So, dito talaga lumabas yung husay ng Magnolia pagdating sa depensa.
Kaya hindi na nakapagtataka na kinukonsidera sila na isa doon sa mga top teams ngayon dito sa PBA pagdating sa defense. Kaya sa ngayon masasabi natin talaga na of course maaga pa, pero kung ma-retain ng Magnolia yung kanilang defensive edge, pwede natin sinasabihin na magkakaroon talaga ng malaking chance sila na makalayo dito sa conference. Pero syempre, depende pa rin yan sa magiging performance kontra sa ibang PBA teams. Sa ngayon, ang kinakailangan nila ay yung consistency talaga para masiguro na sila ay makakaabot na dito sa playoffs at sa finals. Sa panig ng Converge, maganda naman yung naging performance nila overall. Yun nga lang, masasabi natin talaga na mas magkakaroon niya ng improvement kapag nakuha nila itong si Ben Phillips at itong si Justin Baltasar. Diyan talaga lalabas kung ano magiging karakter nitong, sabihin na natin, na itong Converge Fiber Excerts. At ito namang Magnolia Chicken Templados, kinakailangan lamang nilang ituloy yung kanilang ginagawa sa ngayon dito sa PBA. Okay, ang balita naman natin ngayon pagdating dito sa, alam natin itong Northport Batangier ay maraming ngayon gustong gawin pagbabago dito sa kanilang lineup. Maraming ang nagulat dito no pinalitan nila ang kanilang import, pero okay rin naman itong nakuha nilang kapalit. Kaya sinabi ni Coach Bonitan, hindi yan magiging problema. Pero marami nakapansin dito sa panalo ng Northport kontra dito sa Terra Firma Jeep na ang ganda ng nilaro nitong si William Navarro, 31 points at all-around game yung kanyang pinakita. Marami nagsasabi na mukhang nagiging maganda ang audition dito si William Navarro para dito sa San Miguel Beer. Ang balita kasi, itong si William Navarro ay baka sa San Miguel mapunta. At ang original plan daw sa San Miguel kasi, kunin itong si Xavier Lucero. Pero in the end, napunta yan dito sa Magnolia Chicken Templado. So malamang si William Navarro daw ang kunin ng San Miguel. So abangan natin kung matutuloy yan. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer ay nakatingin ng mabuti dito sa performance ni Navarro. Kung sakasakaling i-trade ng Northport itong si Navarro, mauubos talaga yung kanilang frontcourt. Tandaan natin, itong si Xavier Lucero binigay sa Magnolia, itong si Ben Adamo sa Barangay Ginebra, itong si Greg Stotter wala na, pati si Troy Reich. Kaya sa ngayon, natitira na lang talaga dyan si Cade Flores, si William Navarro at si JM Calma. Si Calma naman ay merong ACL. Kaya sa tingin ko, hindi na nakapagtataka kung bakit nag-i-struggle itong Northport kapag yung mga top level teams ang kalaban dito sa PBA. Ngayon, kinakailangan natin i-consider din na itong Northport Batangier, bukod dito dyan sa problema sa kanilang frontcourt, ay tinitignan din daw na i-trade na rin ito si Arvin Tolentino. So, huwag tayong magulat kung sabay bitawan ng Northport Batangier itong si Arvin Tolentino at itong si, alam natin si Cade Flores at si William Navarro kasama rin dun sa trading block. Kaya malamang ganyan talaga mangyari dito sa Northport. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalinda family, Anthony Alon family, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Alicia Garcia, Malyari Mascarillas, Renzo Martinez, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Terdy Adin Junjun, Alfonso Dindin at Terdy Balaba, si Lolito Kakayon, Jervin Chris, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.